sa warm-up and increase our blood flow and improve our flexibility since we perform stretches. And it also enhance our performance and helps to prevent injuries since mas nagiging ready yung katawan natin. Sa cool down, it reduce heart rate and blood pressure para mas makontrol yung blood flow natin. It also reduce muscle soreness para mas mabilis yung pag-recover ng katawan natin. A few moments later. Basketball ay isa sa pinakakilala at sikat na sport sa buong mundo. Ito ay nag-originate sa United States noong 19th century at naimbento ng isang Canadian physical education instructor na nagngangalang Dr. James Naismith. Sa paglalaro ng basketball, dapat meron kang 5 basic skills. Ito ay shooting, syempre dapat marunong kang mag-shoot ng bola. Dribbling, dapat marunong kang mag-dribble. Defense, dapat alam mo kung paano depensahan yung bola kapag hawak mo. And rebounding, dapat alam mo kung paano agawin pabalik yung bola kapag nasa kalaban. And passing, kapag ipapasa mo sa kakampi mo yung bola. Interviewin lang kita kasi curious ako kung bakit yung ginagawa yan. Ba't kayo nag-basketball? Well, halata naman na yan, parang hobby or parang yan yung nagpapasaya sa inyo. Pero other than that, sa tingin mo, bakit yan ginagawa ng tao? Ano yung mga yung importance, yung benefits na makukuha, ganun? Feeling ko kasi ngayon college student, di ba? Ah. Ito na yung nagiging parang workout ng mga estudyante kasi puro aral, tapos yun. Ito na yung pangpapawis nila, pang tanggal ng stress minsan kapag mababa na yung score, yung mga ganyan. Kuya, marirecommend mo ba yung pagbabasketball sa iba? Ako naman kasi maganda yung basketball para sa health natin. Imbes na nasa bahay lang tayo na nagagadget or kung nakaupo lang, mas maganda yung nagkakaroon tayo ng physical activities gaya ng basketball. Oh, ano pa? Benefit ng pagbabasketball is syempre healthy living, nade-develop yung cardio. Ikaw, kuya. Marirecommend mo ba yung pag-basketball sa iba? O bakit? Nakailigan na nila yun ng bata, tapos bumabalik lang sila sa kasi masaya din laro yun eh. Masaya ka? Oh, syempre. Pati yung masaya. Saya niya! Marirecommend ba sa iba Oo, yung pag-basketball? marirecommend. Bakit? Wala. Anong wala? Ayusin mo. Fitness tsaka masaya laro. Ano sa fitness? Oh, fit check ulit. Ngayon naman, curious ako. Paano ba nilalaro yung basketball? Like, di ba may 3 points, 2 points, may 1 point. Paano nangyayari yon? May rules kasi dito. Dito sa basketball, yung 3 points sa pinaka-outer line na behind ng free throw. Saan dyan, kuya? Ituro mo! Ayan. Ayun. Yung half circle ng court. Outside doon, 3 points. 3 points. How about 2 points? Sa loob naman doon. Sa loob. Yung 1 point. Kapag free throws lang siya. Free throw. Ayan. Papakita ko yung free throw, guys. Yung sa 1 point. Ayan daw. Ganyan daw yun. Wow! May 1 point ka na. Galing mo, kuya. Ngayon naman, yung 3 points. Ayan. Papakita niya daw yung 3 points. Oh, hindi siya nakashoot. Isa pa, kuya. Bakit tinatawanan ko? Nice! Ang galing! Ang buga mo, kuya!
2,000 years later. First is the weight gain and the metabolism. Mas bumabagal yung metabolism natin, which means mas mabilis tayong makakapag-gain ng weight and mas mataas yung risk to have health issues. Next is poor cardiovascular health na nagpapataas naman ng risk to have heart disease. Next is mental health. Kapag nag-exercise kasi tayo, yung body natin nag-release ng endorphins to make us feel good. So, kapag lagi ka lang nakaupo, nakahiga, mas mababa yung pag-produce na to. Next is the poor posture and joint problems and blood circulation. Yun nga, kapag lagi ka lang walang ginagawa, mas prone yung body mo to have joint and back pains. Next is it reduced lifespan. Since mas unhealthy nga yung living mo, mas umiikli yung buhay mo.